Isang malakas na lindol na may lakas ng magnitude 6.9 ang tumama sa karagatang malapit sa Bogo City, Cebu, nitong Martes ng gabi. Dahil dito gumuho ang mga pader ng ilang bahay at gusali, nagdulot ng landslide at ikinasawi ng hindi bababa sa 20 katao habang marami ang nasugatan. Ito po yung mga videos na nagpapakita kung gaano kalakas ang lindol. Save lang ka na, Lord. Guys. Wait. Jesus, no, oh my God, no. Mampres, luway ka itong store, mampres. My God. Kaibigan, maaaring nagtatanong ka, bakit hinahayaan ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos ang lindol? Isa ito sa mga tanong na natural na lumalabas kapag may trahedya. Ang sakit makita, mga bahay na gumuho, pamilya na nawala ng mahal sa buhay, at mga taong sugatan at nagtatakbuhan sa dilim. Pero, kung isipin natin, ang mga kalamidad tulad ng lindol ay paalala na hindi permanente ang mundong ito. Earthquakes shake not only the ground beneath us but also our false sense of security. Kahit gaano katibay ang bahay, negosyo o plano natin, sa isang iglap, pwede itong mawala. Kaya dito tayo tinuturuan ng Diyos. Huwag natin itayo ang ating buhay sa mga bagay na pisikal lamang, kundi sa mga bagay na espiritual. Kung ang pundasyon ng ating buhay ay si Jesucristo, si Yahshua, walang lindol o anumang trahedya ang makakagiba nito. Hindi ibig sabihin na walang malasakit si Yahweh. In fact, sa ganitong panahon, mas lalo niyang pinapakita na siya ang tunay, ang ating tunay at matibay na sandigan. Earthquakes remind us that life is fragile. And because of that, we need to cling to God even more. Ang totoo, wala tayong hawak sa kinabukasan. Pero ang Diyos meron. Ang mga trahedya ay hindi dapat maglayo sa atin sa Diyos, kundi dapat ito'y maglapit sa atin, sa Kanya. Sabi nga sa awit 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa may mga pusong wasak, sa mga broken-hearted, at inililigtas niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Kaya sa gitna ng pagyanig, may katayakan tayong hindi tayo nag-iisa, at mas lalo natin natutuklasan na siya lamang ang pundasyon na hindi kailanman magigiba. We pray for those who are affected by the earthquake, and may God's comfort and grace be upon all of us.